Siniguro ng National Bureau of Investigation na magiging patas sila sa isinasagawang investigasyon sa mga umano'y banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pero ang bise hindi sumipot sa NBI dahil hindi na raw siya umaasa sa isang patas na investigasyon. May unang balita si June Veneracion. No-show ulit si Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Legal counsel lang ng BC ang dumating. Hindi siya darating eh. Hindi darating. Yun lang ako. Hanggang doon lang ako. In the future, possible pa siya dumating? Wala akong masasabi. Hindi ko masasabi yun. Mas pinili ng pangalawang Pangulo na humarap sa media. Aniya, wala naman daw kasi siyang aasahan na patas na investigasyon. Dahil kung nakita niyo naman yung mensahe ng Pangulo, sinabi niya ganitong mga kriminal na gawain ay hindi ko palalampasin. So, makita na natin, no, the pronouncements of the President, meron ng bias doon. So, kahit pang sabihin nila na merong investigasyon, sa simula pa lang, nagdesisyon na sila na mag-file sila ng cases. Bago nito ay tiniyak ng NBI na magiging impartial ang kanilang investigasyon at di pa rin daw nila isinasara ang pinto para sa bise. Nananatili malinis ang aming konsensya that the investigation will be fair, wala kaming kikilingan. The investigation will be impartial. NBI ang institusyon na mapapagkatiwalaan ng ating taong bayan. Nag-ugat ang investigasyon sa mga naging pahayag ni Vice President Duterte laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Sa kabila nito, sabi ng bise, Ma'am, do you regret saying or making such threat to the President and the First Lady and the Speaker? No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Nanindigan si Duterte na may banta sa kanyang buhay at dokumentado raw ito. Pero ayaw niya raw ibigay ang detalye sa mga law enforcement agency dahil wala siyang tiwala. Sumulat din daw siya kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na kapag may na-pull out na namang miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group, hindi na siya tatanggapan ng kapalit. We are exploring private security services. There are professional security services. So that's not considered as a private army. Tanggap na raw ng pangalawang Pangulo ang anumang mangyari. Haharapin din daw niya ang mga kasong isasampa sa korte kahit pa umabot sa puntong makulong siya. I do not plan to leave the country or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest. Mainly because my children are here. Handa rin daw ang bise na harapin ng mga impeachment complaint laban sa kanya kaugnay ng paggamit sa confidential funds. Bagamat nanindigan sa Duterte na wala siyang dapat ipaliwanag, wala raw siyang kinalaman sa paghahanda ng mga acknowledgement receipt na lumabas sa pagdinig sa Kamara. Doon kinwestiyon kung may mga totoong tao ba ang nakatanggap ng pera mula sa confidential funds. It is wrong to say that I am evasive. I am definitely not answering questions about the use of the fund, about confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operations. Malinaw daw na ang pagsilip sa paggasto sa kanyang confidential funds ay may kinalaman sa 2028 elections. If you're in aid of legislation and you want to legislate about confidential funds, you do not target one office. Why not call the office of the President who has billions and billions of confidential funds? Dalawang panukalang batas ang inihain sa Kamara. Ang House Bills 11192 at 11193. Layo nitong magkaroon ng mas maliwanag na regulasyon sa paggamit ng confidential at intelligence funds at pagpaparusa sa maling paggamit, pati pagpapalakas sa pangangasiwa sa mga special disbursing officer na humahawak ng confidential funds. Dito po kasi, originally, pag SDO ka, ang sa ngayon basta't ikaw ay in-appoint lang ng head of agency, pwede ka na maging SDO. So dito po sa ating bagong batas na ipinasa, may mga qualification na po kami na isinaad. Number one, kailangan, siyempre bukod sa, kailangan ikaw ay permanent official or employee of the agency.
at ikaw ay kailangan may salary grade 24. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News.